blessed Tuesday morning mga bok. Yes. Nandito tayo ngayon sa tindahan ng mga plastic. Ayan, dito sa Malabon. Ayan, namili si Ebeb ng mga planggana, timba, saka mga pang-ipit ng damit na. So ayan. Okay mga bok, ayan, pauwi na tayo. Nandun na sa likod yung mga pinalitan. Oh, set na ulit. Okay mga bok, kain po tayo. At ang ulam natin ay sinigang na maya-maya. Ayan. Tira lang po yan kahapon. Doon sa niluto ni Ebeb na bumili siya ng maya-maya. Tapos yung iba iniskabeche niya. Ito sinigang niya. So inuna na naming ubusin yung iskabeche kasi madaling mapanis yun. Tapos ito na lang natira yung sinigang kasi ang dami ng maya-maya na nabili niya. So ayan, let's eat mga bok. Hello mga bok, it's Wednesday morning. At nandito tayo ngayon sa may bayan ng Malabon. Inihintay namin si Jessa at bumili siya ng isda dyan sa Ayan, bumili siya ng isda. Dito kami ngayon sa bayan. Kami naghanap siya ng isda pang ulam mamayang tanghali. Ayan. Dalawa kami ni Etet dito. Hintay namin siya. Tapos after nito, diretso kami sa Lugawan para kain naman ng lugaw. Tapos mamaya try natin kung nakakakuha tayo ng booking mga bok. Biyahe tayo kahit saglit lang. No? So, try tayo ng biyahe mamaya. So wala naman tayong gagawin mamaya. Try tayong bumiyahe para malibang-libang din kaysa nakatunganga tayo dun sa bahay. Si Et ang makulit. Ayun. So yun nga, na-approve na yung ating Lalamove account at magta-top up na lang tayo para makakuha tayo ng mga orders makapag-pay. Ay! Madami yan. Ito. Gusto mo yun? So ay mga bok, tingnan natin. Ituloy kayo mamaya kung anong mga gagawin natin ngayong buong araw ng Miyerkules. Watch out. Dito na kami sa Reynaldo's. Kain ng lugaw. Ayan. Nangay. Lugaw. Sarap. Ito na yung mga nadali ni Jessa. Ayan. Ito. Tingnan natin ito. Isda. Dami nito. Ito yung ito yung marilat. Ayan. Marilat. Tapos dalagang bukid. Bukid. Lutuin yung sarsyado, yung iba perito. Itong ulam na. Dami nito. Kiskisan pa to, no? So ayun mga bok,
In 300 meters, nakakuha tayo na turn right on Doña Juana Rodriguez ng 1. booking, no? So, ang pick up is na Nabotas, ang drop off is Las Peñas. So 577 yung fare niya at binayaran niya sa GCash. So mga frozen goods daw yung In 300 meters, kapin natin. So let's turn go right. mga bok. At puntaan na natin yung pick up. Mga bok, at ayan, na pick up na natin yung ating di-deliver sa Las Piñas. Ayan, so punta na tayo ngayon sa drop off mga bok. Let's go mga bok. Nakakuha naman tayo ng bagong booking ngayon galing dito sa Parañaque. So from Pasay, pang pick up natin dito sa Pasay, hahatid natin ng Pandi Bulacan. So ayun, sabi ni Madam, mag-NLEX na raw tayo kasi kailangan niya raw, hindi raw pwedeng gabihin. So let's see mga bok, punta na natin doon sa pick up. Ito na tayo sa pick up point mga bok, dito sa My Mall, dito sa Top Avenue. At hinihintay na lang natin si Madam dito sa parking para ma-load na natin yung kanyang papadala. Okay, dito kayo ulit mga bok. Grabe mga bok po sa first day. Ito, inaabot dilubyo, traffic malala, ang ina kahit saan sumuot. Grabe. So you're back mga bok. At ayun, ginabi na tayo, no? So nandito tayo ngayon sa MacArthur Highway, no? At na-drop na natin yung ating last booking for the day sa Pandi. So from nakuha natin sa Top Avenue, at ito ang drop niya sa Pandi Bulacan, no? So ayun. So wala, mga bok, talagang dilubyo tong unang araw natin. At kukwento ko sa inyo mamaya mga bok pagdating natin sa bahay, no? At doon natin itutuloy ang ating kwentuhan. So dito kayo mamaya mga bok pag nasa bahay na ako. Let's go. Minamalas nga naman tayo mga bok. Inabot na nga tayo ng ulan. Ngayon yung wiper natin nasira pa, tingnan nyo. Oh, ayaw umano nitong yung sa driver side pa ang ayaw umandar. Birang buhay talaga. Sniyo Marimar. Ayaw tayong lubayan ng kamalasan ngayon. Unang araw ng ating biyahe. Talaga naman. Nilubos-lubos na. Pero lang, cool lang tayo rito. Tumabi muna tayo kasi wala tayong makita. Tumabi muna tayo, antayin natin umigil yung ulan saka tayo tumarga. Kasi wala sira yung wiper. Kamalas-malas naman yung bakit dito pa sa driver side yung nasira, hindi pa doon. So yun, tama ni Dion mga bok. Bumuka siya. Dali na lang natin sa Jaw bukas. Nagbabody repair naman dun sila sa Jaw. So yun, at last we're home. Time check, 9:20 na. 20 na tayo nakauwi. At nang yun, importante nakauwi tayo ng safe mga bok sa kabila ng mga dilubyong inabot natin. At we're home at one piece. Kaya napasalamat pa rin tayo sa mahal na Poong Nazareno sa paggabay niya sa ating biyahe ngayong araw at first day. At hindi maganda talaga, pero hindi tayo susuko dahil try pa rin natin sa mga susunod na araw. Pero bukas paayos muna natin si Dion. Nakahiya naman kay
Roche pag ganun maayos niya pinahiram sa atin. Dapat lagi nating alagaan at siguraduhin natin na pagparada maayos. Talagang merong hindi mga maiiwasan sa pangyayari sa kalsada Alang nga talaga, at lesson learned na lang talaga sa akin yun, na dapat hindi ako papasok sa mga lugar na hindi ko kabisado, tulad nun ng Taft Avenue. So mga bak, welcome back. At ngayon ay Thursday na. So ayan. At ayun nga, hindi na ako nakapag-update kagabi. Pagod na ako mga bok. At pagdating ko, kumain lang ako, tapos nakatulog na ako. Kaya yun. So ayun, balik tayo dun sa first day natin kahapon, biyahe. So ayun nga, yung unang booking na nakuha natin mga bok, galing dito sa Navotas to Las Piñas, mga dry foods yun So smooth lang mga bok, saglit lang na deliver natin sa Las Piñas. Siguro mga bagong mag-1, nandun na ako 1 PM, nandun na ako sa Las Piñas. So na ibaba na load na, okay na. So ngayon naghahanap ako ng ng booking pabalik dito sa papunta dito palapit sa Malabon or Navotas or Caloocan, ganon. Walang lumalabas, puro palayo, mga papunta ng Laguna, ganon, papunta ng Cavite, basta puro pa south, walang pa north. Kaya may isang lumabas, yun nga yung booking sa papunta ng Pandi. So ginawa ko, yun na lang ang ang kinuha ko. So ngayon hindi ko lang nakita na yung pick up niya dito siya sa may mall sa sa Taft Avenue. So ayun na, doon na nag-umpisa yung dilubyo mga bok, kasi sobrang traffic talaga doon sa papunta at palabas doon sa may mall sa may sa may Taft Avenue. Tapos yung kalsada doon talagang ang sikip mga bok, kasi kabilaan ang daming nagtitinda. Yung mga taga dyan malapit sa Taft Avenue sa may mall, siguro familiar kayo dyan sa lugar na yan. Alam nyo kung talagang ang sikip, talagang wala nang madaanan yung mga sasakyan talaga. Tapos ang dami pang mga naglalakad na tao, syempre nga kasi para siyang Tianggi dun sa labas ng mall, para siyang Tianggi, kabilaan may mga tinda rin, ganon. So eto na, nung pagpasok ko sa mall, yun nga na inintay ko na lang doon sa parking yung yung client, na binaba na lang nila yung mga pipick upin natin. So noon na-load na. Ito na, nung papalabas na tayo ng mall mga bok, nangyari na yung hindi inaasahan na nasabitan tayo ngayon dun sa palabas ng entrance, kasi may nakapark dun na tricycle. Ngayon hindi tayo makalabas, umano ako. So stop ako mga bo, kasi hinintay ko pa yung driver ng tricycle alisin yung tricycle niya. Tapos nung ang tagal bago mapa-start ni Manong yung tricycle niya, parang ayaw start. May bigla na lang umano sa likod ko na nasabitan na pala tayo. Kaya nagmamadali naman kasi ako, kasi nga si client nagmamadali rin, kasi kailangan niya raw by 5 PM yung kanyang mga items, no. So wala na akong panahon pang makipag-discussion doon sa sa tao. So hinayaan ko na lang. So ayun, so umalis na ako.
ang tagal ko namang naipit ngayon dito sa Taft Avenue bago ako nakalabas hanggang sa humanap ako ng ibang ruta mga bok. Napadpad ako ngayon dito sa may Makati, palabas ng Sergio Osmeña Highway, no. So napadpad ako ng Manila hanggang sa makalabas na ako dito sa Mel Lopez Boulevard, no. Papunta ng Valenzuela. So kasi nga sa Pandi ang deliver natin. Tapos yun, pagdating ko naman dito sa may Valenzuela mga bok, kalobat na yung cellphone natin. So naghanap naman ako ng bilihan ng charger dahil hindi nakalimutan kong magdala ng charger cable, no, type C. So nagmili tayo, and then ayun hanggang sa so dumating tayo tinawagan ko si client na sabi ko, madam, mukhang hindi tayo aabot ng 5 PM kasi sobrang traffic ako ngayon. Nakalabas ako ng 3:30 na, nakalabas ako ng Taft Avenue. Nandun ako sa Osmeña Highway 3:30 PM. Kaya sabi ko, ang layo pa noon, negative ka kung 5 PM. Mga kako, baka 6 or 7 pa ako makarating dyan. So, ayun nga. Tama naman yung estimate ko, mga bok. Dumating tayo doon sa drop-off ng mga around 7:15 or 7:20 PM. Tapos ayun na disload na hanggang sa naibaba na yung mga okay na, binayaran ni Madam sa GCash. So, ayun, salamat naman kay Madam kasi siguro naawa din sa atin dahil ginabi na tayo, dinagdagan niya tayo. So, thank you kay Madam, no. Ayun, nung pabalik na tayo mga bok, pauwi na. So talagang gabi na, ang dilim na, talagang plano ko pa sanang kumuha ng booking pabalik dito from Pandi. Kaya lang may mga mailan-ilan lang na lumalabas na hindi naman talaga pa malapit dito or So ginawa ko, binakbak ko na lang siya pauwi. Inop ko na yung app ko, no? Tapos binakbak ko na siya pauwi ng walang booking na ginawa ko, inop ko na lang yung aircon para tipid sa gas. Binuksan ko na lang yung bintana kasi gabi naman, hindi naman na gano'ng mainit. Ang problema, nung approaching na ako ng may Kawayan, pa Valenzuela mga bok, umulan naman ng malakas ngayon. So napilitan na naman akong magsara ng mga bintana. Tapos nag-on ako ng aircon. Kasi sobrang lakas ng buhos ng ulan pagdating ko dyan sa may Kawayan, approaching Valenzuela. Ito na naman ang inaabot natin. Talagang nasira naman yung wiper blade natin. Ang masaklap, yung sa driver side pa yung nasira. Dati na ang problema ni Ross yan, yung wiper na yan, yung bushing na plastic na Ngayon, gagawin natin, dadalhin natin doon kay tatay sa mekaniko ko. Napanood ko kasi kay Doc Chris na may ginawa siyang ganon. Hindi niya na pinalitan yung bushing kasi na yung plastic lang yun mga bok, madali lang masira yun. So ginawa ni Doc Chris, no, Easy Works Garage, tinalian niya ng alambre yun para hindi na kumakalas yung linkage. So yun, amaya pagdating ko kita tayo, papanood ko sa kanya yung video na yun para magkaroon siya ng idea kasi kung paano siya aanuhan ng alambre. Mas matibay daw yun. 10 years warranty nga binigay ni Dr. dun sa client. Kasi yung plastic, kailan lang pinagawa ni Ross yun yung wiper na yun, nahirapan pa siyang maghanap ng lintik na bushing na yung plastic bushing na yun. Nakarating pa sila ng Banawe, galing sila ng Marilao. Tapos ayun, na bumigay uli. Kasi plastic lang yun, madali talagang masira yun. Sabi nga ni Doc Chris, mas matibay pa daw yun, ganun talian na lang ng alambre yun. Kasi para hindi lang siya kumalas yung linkage niya. So ayun, check natin mamaya mga bok kung So ayun na nangyari sa atin at ayun,
dire-diretso pa rin tayong mga bok na try pa rin natin bumiyahe kasi first day, alam mo naman. At least na-experience natin yung gano'n, no? So try ulitin natin, pero sa ngayon hindi muna ako babiyahe kasi paayos natin yung wiper at yung bumper sa likod ni Dion, no? So mga bok, dito kayo ulit mamaya. So mga bok, at ayun, dito ko na muna na pala ikakat yung ating vlog at yung update natin dito sa pagpapagawa kay Dion na sa next vlog na lang ng mga bok. So yun, at hanggang sa susunod na vlog mga bok, salamat sa panonood and always stay safe. Peace out, Runway TV.